For today, pag-usapan natin ang two types of insurances. Ang traditional at ang variable universal life o ang tinatawag nating VUL. Kaming financial advisors, bago kami makapag-introduce ng isang product, kailangan may lisensya kami dito sa dalawang produkto na ito. Ang lisensya ay kinukuha sa Insurance Commission. Magte-take kami ng exam para malaman nila at mabigyan kami ng authority to introduce the product. So, kailangan na iipasa namin. Kaya meron din kaming tinatawag na license code o advisor code para masabi na legit, may knowledge, not trained, at may alam kami sa mga produkto. Simulan natin sa VUL or yung life insurance with investment. Again, life insurance, death benefit para sa beneficiary. Pag sinabi nating life insurance, ang kapalit nito ay buhay. Kapag nawala na ang buhay, ang pera or yung sum assured o insurance coverage mapupunta sa beneficiary. Ito ay nanggagaling mula sa pagbabayad nyo ng premium. Pero dahil nga life insurance with investment, may opportunity ang pera mo mag-grow dahil si insurance company, meron na siyang sariling fund manager na kapag naghulog ka, ang pera na inuhulog mo ay mapupunta sa insurance at the same time sa investment. Ang second type ng insurance ay ang traditional. Pwede kang bumili ng produkto na life insurance lang. Ibig sabihin, purely death benefit lang ang makukuha mo. So kapag ganito yung binili mo, death benefit mapupunta sa iyong chosen beneficiary at wala ng living benefits. Meron din tayong tinatawag na life insurance with health benefit. Pwedeng covered ang chosen critical illness. Ito yung mga illnesses na nasa listahan ng isang insurance company o pwede ring may hospital income benefit. Ito naman yung nakakapag-reimburse ka ng a certain amount depende sa insurance coverage mo based on the number of confinement na nangyari noong na-hospitalize ka. Meron din tayong tinatawag na life insurance with guaranteed return. Dito pumapasok yung mga goals natin na gusto natin na meron tayong educational fund, retirement fund, or certain fund on a certain milestone. So dito, nag-commit na si insurance company na at the certain period of time, may ibibigay siyang guaranteed amount, depende sa percentage na nasa kontrata, at kung kailan niya ibibigay ito. Hindi siya market driven, so kahit nagkaroon ng pandemic, kailangan ibigay ni insurance company yung napag-usapan or kung ano man yung nasa kontrata na certain amount. Meron din tayong life insurance with return of premium. Ibig sabihin, ipinapangako ng isang insurance company na ibabalik niya ang ating ibinayad at a certain period of time. Pwede itong 100%, pwedeng 75%, or 50%, depende sa produktong ating napili. Ngayon, narinig nyo na ang iba't ibang klase ng insurances. Maraming goals, pero maraming produkto na mapagpipilian. Maaring ang produktong binili ni Maria ay sumagot sa kanyang goals. Maaring nagustuhan mo rin yung produkto na ito base sa kwento ni Maria. Pero, baka hindi talaga ito yung sagot sa gusto mo na mangyari in the future. Hindi ito ang sasagot sa iyong financial goals. Kaya mas mainam makipag-ugnayan sa isang financial advisor para mas maintindihan mo. Magkaroon ng clarity ang goals mo at magkaroon ng clarity ang tamang produkto na sasagot dito. Kung sakaling wala ka pang financial advisor, nandito ako, Annalyn Angkanan Morales, willing to assist. Message me to know more.